What's up mga peking IT? Welcome sa ating third video para sa conditional statement sa Visual Basic. Sa video to, tatalakayin naman natin or i-discuss naman natin yung if, else, if. Okay, medyo pahaba ng pahaba. Kung nung unang video ay if, then nung ikalawang video naman ay if else, ngayong ikatlong video ay if else. Nasa ikatlong stage or bahagi na tayo ng conditional statement. Ang syntax nito, ang syntax ng if else if ay ganito. Kung mapapansin nyo nung ikalawang video natin nung part 2 ay if saka else lang. Ngayon, madadagdagan siya ng if else sa pagitan ng if at saka else. Ito. Kung ginagamit to kung may additional condition pa kayo na ipapaloob sa statement nyo or sa program nyo. Para mas lalo natin maintindihan, gagawa tayo ng example. Base dito, age group, kung nung unang video ay na-identify lang natin kung adult or minor, ngayon naman ay meron na tayo ditong 1, 2, 3, apat na age group. Si child, young adults, middle age adult, old adults. Ngayon, si child dapat nagre-range yung age niya ng 0 to 16. Si young adult naman ay 17 to 30. Si middle adult naman ay 31 to 45. At si old adult naman ay above 45. So gamit to, itong syntax natin ito, gagamitin natin to para magawa itong program. Okay. So, if age is, umpisa natin dito, is 0 to 16 is greater than is ano yung natin, yung 0 and 16. Okay, 0. Okay, gagamit tayo dito ng okay, logical operator. Ito nga pala yung mga operator natin, AND, OR, XOR, saka NOT. If age is 0 is equal to 0 and age is less than or equal to 16, yan, try natin. Ang i-output niya dapat ay ito, child. Yan, child. Age, try natin. Pagka 0, okay, child. Pagka 1, okay, child pa rin. 16, child. Pagka 17, okay, wala. So, ito yung una natin condition. Ngayon, balik tayo dito. Sa young adults naman, 17 to 30. Okay. Mag-add tayo dito ng
Balik tayo sa natin. Ito, else if. Okay. Else if ano yung condition natin? 17 hanggang 30. Age is equal to 17 yan, greater than 17 and age is less than or equal to 30. Then young adults. Try nga natin. Hanggang 16 is less than greater than hanggang 16. Dapat pagka 16 papasok pa rin dito sa child. Okay. Babaguhin natin yung code natin. Maganda to, at least na nalalaman nyo kung paano mag-debug ng code. Age greater than 0, greater than or equal to 17. Ayan, child. Sa 17. Pagka yung 17 naman, dapat ang lalabas ay young adults. Ayan, lumabas na. Young adults. Try pa natin, baka may error. 5. Okay. Then ito, middle adults, 31 hanggang 45. 31 hanggang 45. Copy na lang natin to. Kasi meron tayong 4 na conditions dapat. (31) hanggang 45. Middle middle age adult. Try natin. Kapag ka 30, pasok pa rin dapat siya kay young adult. Okay? Pero kapag ka 31 na, dapat ang lalabas dito ay middle. Yan. Yun. Lumabas yung output natin. Hanggang 45. Yan. And then, sa last condition natin, above 45 dapat ay old adults na. Okay?
else if okay, else if age is ano yung kwan natin, above 45 is yan na. Text to that text is equal to old aged adults. Ayan. Okay, tandaan nyo mga IT, kapag else na, hindi na tayo naglalagay ng condition. Yung statement na lang na gusto nating mangyari. Sige, itatry natin. Kapag 0, dapat lalabas dyan ay child. Kapag 16 years old, dapat child pa rin yan. Okay? Hindi siya nagbabago kasi pasok pa rin dito sa condition natin. Then, kapag nag-17 na yan, dapat young adults na siya. Ayan, young adults. Then, kapag 30, syempre, ganun pa rin dapat, young adults. Pagka 31, magwa-fall na siya kay ito, middle-aged adult dapat. Yun, ito. Then, kapag 45 dapat middle adult pa rin siya. Ayan. Pero kapag 46 na to, dapat dito na siya magpo-fall sa old. Okay, sa old adults. Try natin. Yun. Okay? So base dito sa gamit yung else if, nakagawa tayo ng program, okay, para ma-identify yung age niya, kung child ba siya, young adult, middle adult, saka old adults. I hope na nakuha nyo. Pero pagka medyo malabo sa inyo, i-comment nyo lang sa comment section yung part na hindi nyo naintindihan. Okay?